Dalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong dakilang grasya na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa oras ng pagsambang ito, Panginoon. Maraming salamat na tunay na ang gospel na nais mong tunay na maipahayag sa pulpitong ito, ang siyang tunay na ipapahayag sa oras na ito, Panginoon. Tunay na puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu upang sa pamamagitan lamang ng iyong kapangyarihan at tunay ng iyong dakilang mensahe at plano sa loob ng mensaheng ito ang siyang tunay na aming maintindihan sa loob at sa pakikinig ng mensahe na nais mo pong iparating sa bawat isa sa amin ngayon. Maraming salamat, Panginoon, na ang oras na ito ay pinagpala mo at ang oras na ito, ang oras upang ang aming mga espiritu ay tunay na makatanggap ng espiritual na pagkain at tunay na lumakas para sa mga gawaing inilaan mo, Panginoon, upang mas marami ang makarinig at tunay na makasumpong ng katotohanan sa loob ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Sa hapon na ito po, welcome sa ating Hana Filipino Worship. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay ang tunay na kapahingahan kay Jesucristo. Ang tunay na kapahingahan kay Jesucristo. At ang binasa natin ay makikita sa mga taga-Hebreo 4:1 hanggang 11. Kung titingnan po natin ang pamagat sa hapong ito ay sa tingin ko magkakaroon na kayo ng idea na ang hapong ito ay maririnig ninyo ang tungkol sa mensahe ng kapahingahan na nais iparating sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung tatanungin po ang bawat isa sa atin ngayon, kayo ba ay may tunay na kapahingahan? Kayo ba ay may tunay na kapahingahan sa oras na ito? Pwede nating sabihin, opo, oo, ako ay may kapahingahan. Pagkat may tinatawag tayong 3 klaseng kapahingahan. Unang-una, ang pisikal na kapahingahan, pahinga. Kung kayo ay nasa inyong mga bahay ngayon at nakaupo, nakikinig, o kung ano man po ang inyong ginagawa, pagkatapos ng 6 na araw na pagtatrabaho, maaaring ngayon ay inyong araw ng pagpapahinga, di po ba? At walang trabaho. Kaya pwede nating masabi na, oo, meron akong pahinga ngayong araw na to. Nakaupo lang ako, wala akong ginagawa, o nag-i-enjoy lang ako sa ginagawa ko ngayon, o nasa labas ako at kumakain ng masarap, o namamasyal. Nagpapahinga ako ngayon. Kung titingnan natin, ang pahingang ito ay kailangan ng ating katawan. Bakit? Tayo ay mga pisikal na nilalang. Tayo ay mga pisikal na katawan na nilalang na laging gumagawa, laging kumikilos sa araw-araw, di po ba? At kaya dahil gumagalaw, kumikilos ang katawang ito, kailangan ko ng kapahingahan. Kailangan ko magpahinga. At sa maraming tao, mula sa trabaho, mula sa ginagawa ko sa araw-araw, mula sa pagiging ina, sa pagiging ama ng tahanan, sa pagiging estudyante, di po ba? Pag-araw ng Sabado at Linggo, walang pasok, nakakapagpahinga. Ang nagtatrabaho din, kung araw ng rest day, walang pasok, nakakapagpahinga.
At sa mga matatanda na, di po ba? May tinatawag tayong pagretiro o edad ng pagretiro. At maraming nag-iisip na, ay salamat, makakapagretiro na rin ako. At makakapagpahinga na ako sa bahay, nakaupo na lang at tumatanggap na lang ako ng pension. May mga ganun tayong iniisip na batayan natin kung ano ang kahulugan ng pahinga o kapahingahan. Ngunit, kung titingnan natin, ito ay nakabase lamang sa pisikal o makamundong pagpapahinga. Pagkatapos mong magpahinga, sa araw ng Lunes, ikaw ulit ay magtatrabaho, mapapagod, at kahit ikaw ay nagretiro na, di po ba? Hindi pwedeng nakaupo ka na lang sa bahay. Ngunit, mas ninanais mo na may gawin ka sa araw-araw upang naisip mo na hindi pala pagpapahinga talaga ang pagre-retiro. Kundi panibagong pakikibaka sa panahong yan, sa edad mong yan. Kung titingnan natin, hindi matapos-tapos ang kapaguran ng tao. Ang kapaguran ng pisikal na katawan ng tao. Kaya, paulit-ulit, kailangan mong magpahinga. At kagaya din po ng konsepto ng pisikal na pahingang ito na nasa Biblia, kung ang lupa ay tinaniman, at ang lupang ito ay maaring tinaman ng ilang taon, mahabang taon. Ngunit, may tinakdang panahon o oras upang ang lupang ito ay magpahinga. Di po ba? Sabihin natin, ang lupang ito ay magkaroon ng panunumbalik ng nutrisyon na dapat ibigay ng lupang yan, ng kanyang dating kalagayan upang mas maraming malulusog na pananim ang lumabas sa lupang iyan. Yun po ang konsepto na nasa Biblia. Kailangan ng pahinga. Ngunit sa tao, tinitingnan natin na ang pisikal na pagpapahingang ito ay kailangan, ngunit hindi nawawala ang kapaguran kahit na tayo ay pisikal na nagpapahinga. Ang pangalawa ay ang legalistikong kapahingahan o pahinga. Ang legalistikong pahinga. At kung titingnan natin, ito ay nakabatay sa paniniwala ng mga taong pinili ng Diyos. Sa mga Hudyo na tinatawag, sa mga Israelita. Bakit? Pagkat sila ang modelo ng mga taong pinili ng Diyos kung saan tunay na ibinigay sa kanila ng Diyos kung ano ang dapat nilang gawin sa araw ng pagsamba. Di po ba? Araw ng pahinga na itinalaga ng Diyos. At sinasabi dito na sa araw ng pagsamba, para sa kanila, walang dapat na kahit anong gawin sa araw na yan. Sa araw na yan, dapat tunay na walang ibang ginagawa. Kundi ang sumamba lamang sa Diyos. Ibig sabihin, meron kang mga hindi dapat gawin. Hindi mo to dapat gawin sa araw na yan, hindi mo to dapat gawin, hindi mo to dapat gawin, hindi mo ito dapat gawin. Lahat ay nasa legalismo. Kung gagawin mo yan, magkakamali ka. Kung gagawin mo yan, makakamit mo ang pagkakamaling ito. At dahil dito, ano ang nawawala? Nawawala ang kalayaan ng isang mananampalataya. Siya ay nakasunod lamang sa mga legal na batas na dapat sundin upang makasunod sa sinasabi nila o tinatawag nila na pagpapahinga. Kung gagawin mo to, makakapagpahinga ka. Kung hindi mo to susundin, hindi ka makakapagpahinga. Nakabatay sa
mga legalistikong bagay ang pagpapahinga. Ngunit may ikatlong pagpapahinga at ito ay tinatawag nating spiritual na pahinga. At kung titingnan natin sa tatlong ito ang nais ipahatid sa atin ng Diyos. Bakit? Pagkat ito ang pahinga na saan nanggagaling? Nanggagaling kay Hesukristo. Ang espiritual na kapahingahan ay ang siyang tunay na pahinga. Ang espiritual na kapahingahan, ang tunay na binabanggit sa loob ng salita ng Diyos, sa loob ng Biblia. Ito lamang ang binabanggit sa salita ng Diyos na tunay na magbibigay ng kapahingahan sa tao. Hindi lamang sa kanyang espiritual na kalagayan, kundi pati sa kanyang pisikal na kalagayan. At tunay na mayroong kalayaan sa loob ng espiritual na kapahingahan. Hindi lamang kalayaan, kundi pati ang tunay na kapayapaan. Ay mararanasan natin kung tayo ay tunay na nakakaranas ng espiritual na pahinga. Pero maraming iniisip ng espiritual na kapahingahang ito ay pagkatapos kong mamatay. Na ako, kapag namatay ako, mapupunta na ako ng langit. Ay, tapos na ang kahirapan sa mundo. Tapos na ang lahat ng mga kabiguan ko sa mundo. Yun ang maraming iniisip ng tao tungkol sa espiritual na pahinga. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang espiritual na kapahingahang ito ay dapat kong matamasa o ma-enjoy ngayon. Kung babalikan natin ang binasa natin kanina, sinasabi sa Hebreo 4:7, basahin natin. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, inyong puso'y huwag patigasin. Binibigay ng Diyos ang kanyang espiritual na kapahingahan ngayon sa pamamagitan ng ng kanyang salita. Ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nais niya na ang bawat isa sa atin ay tunay na magkaroon ng kapahingahan na tinatawag nating espiritual na kapahingahan. Kung tunay na ang aking espiritu ay may kapahingahan, ito ay lalabas ng natural sa aking pagkatao, sa aking pisikal na katayuan. Sabi pa nga, kahit marami akong ginagawa, kahit na marami akong ginagampanan, ngunit kung ang buhay ko ay tunay na nag-i-enjoy ng espiritual na kapahingahan, ang katotohanan ito ay tunay na makikita ng mga tao na nakapaligid sa akin. At pinapanalangin ko po na ang tunay na kapahingahang ito, ang espiritual na kapahingahan, ang siyang tunay na ma-enjoy ko sa buhay na ito, hindi nung nakaraang araw, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Ngayon. Pagkat ang nais ng Diyos ay tunay na matanggap natin ang kanyang salita. Kailan? Sa araw-araw. Ngayon, ang salita, araw-araw ang salita. At ito ang magiging tunay na dahilan kung bakit ako ay may tunay na kapahingahan
espiritual, pisikal, at ang aking buong pagkatao. Ngunit, kung titingnan natin ang mundo ngayon, di po ba? Sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng, kahit sa mga bahay-bahay lang natin, sa pamamahay natin, sa mga kaibigan natin, pwede nating maitanong, may tunay ba na kapahingahan sa mundong ito? Meron ba o mahahanap ba natin ang tunay na kapahingahan sa mundong ito? Ang sasagot natin dito ay nakabase sa salita ng Diyos. Unang-una, kung ikaw ay wala sa Diyos, ibig sabihin, wala kang kapahingahan sa mundong ito. Kung ikaw ay wala sa Diyos, ibig sabihin, walang kapahingahan para sa iyo. Bakit? Kung babalikan natin, ang pinakasimula ng lahat ng tao ay nasaan? Nasa ilalim ng sumpa ng Genesis 3. Ano ang nangyari doon? Nag-umpisa ang orihinal na kasalanan. Ang tao ay nahulog sa orihinal na kasalanan. At dahil dito, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. At ang kumontrol sa buhay ng tao ay walang iba kundi si Satanas. Kaya kung titingnan natin, sa kalagayang ito, ang tao ay nasaan? Nasa kadiliman. Kung titingnan natin ang kadiliman, walang kahit anong kapahingahan ang iyong mahahanap sa kadiliman. Sa kadiliman, nandoon ang kalituhan. At sa kalituhan, nandoon ang kawalan. Kung babasahin natin ang nasa Genesis 1:2. Sinasabi ng salita, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Diyos ng Espiritu sa ibabaw ng tubig. Ang binabanggit dito na dilim na bumabalot sa kalaliman ay tumutukoy sa kadilimang bumabalot sa mundo na nagdudulot ng kalituhan at kawalan para sa buong mundo. Makikita natin na simula ng simula, nandoon na ang kadiliman. Simula ng paglikha. At kahit ikaw ay nasa, kung titingnan natin, magandang katayuan ng pamilya, tagumpay, kayamanan, hindi ito magbibigay ng kapayapaan o kapahingahan sa iyo o sa iyong pamilya. Bakit? Pagkat ikaw ay nandirito pa rin sa tatlong fundamental na problemang ito. Kung ito ay hindi bibigyan ng solusyon at hindi mabigyan ng solusyon, ang buhay ng tao ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. Bakit? Dahil ang buhay mo ay wala sa Diyos, ibig sabihin ang buhay mo ay nakadiskonekta sa Diyos. At yan ay ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Kung titingnan natin ang nangyari sa Genesis 3, ito ay nagdulot ng pagkahulog ng tao. Sa Genesis 6 na ano ang naging focus ng tao? Sa panahon ng Nephilim, ang lahat ng tao ay nakapokus sa
kayamanan o kayamanan ng na makamundo. Lahat ng iniisip ng tao ay kung paano magkaroon ng buhay na marangya. Paano mamuhay ng masaya sa mundo. Na kung ako, ang buhay ko ay nasa mundo at ako ay napakasagana sa mundo, ako ay masaya. Ako ay makakapagpahinga. Ngunit kung titingnan natin, lahat ng ito ay nagdulot sa tao upang mas lumayo at mapahiwalay sa Diyos. At sa kahuli-hulihan, ang tao ay, kung babasahin natin ang nasa Genesis 11, ang tao ay ninais niya na ang buhay niya ay maging napaka-tagumpay. Magtagumpay na wala ang Diyos. At ito ay nakaugnay sa istorya ng Tore ng Babel. At kung titingnan natin ang nangyari, ang Tore ng Babel na ito ay bumagsak. Bakit? Hindi kaya ng tao na mas mangibabaw kaysa sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamataas at siya lamang ang tunay na makapagbibigay ng tunay na katagumpayan para sa tao. At ang tunay na katagumpayan na ito ang magbibigay ng tunay na kapahingahan kung ang tao ay nakay Hesukristo. Yun po ang dapat nating tunay na matamasa sa buhay na ito. Kung ako ay nakahiwalay sa Diyos, walang tunay na kapayapaan. Ngunit kung ang buhay ko ay nakakonekta sa Diyos, kung saan ang aking orihinal na problema ay nagkaroon ng solusyon. Kung ang aking pagkahiwalay na problema sa Diyos ay nagkaroon ng solusyon. At kung si Satanas ay wala ng kapangyarihan sa aking buhay, doon mag-uumpisa na tunay kong matamasa ang tunay na kapahingahan. Bakit? Pagkat ang kapahingahan ay nasa Diyos. Ang tunay na kapahingahan ay nasa Diyos. Kung babalikan natin ang Genesis 1:27, lahat ng tao ay ginawa sa imahe ng Diyos. Sa imahe ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang tao ay binigyan ng Diyos ng kanyang espiritu. At ang espiritong ito na nasa tao, ang naging imahe ng Diyos na ibinigay niya sa tao. At ibig sabihin, dahil ang tao ay nilalang o ginawa sa imahe ng Diyos, ang tao ay kasama ng Diyos. At ang tao ay tunay na may kapahingahan kasama ng Diyos. At kung itutuloy natin sa Genesis 1:28, ang tao ay binigyan ng Diyos ng lahat ng biyaya na kailangan niya. Hindi na siya kailangan magtrabaho, magpakahirap, mamoblema kung anong kakainin mamaya. Di ba? Wala akong pera bukas, anong gagawin ko? Paano ako papasok sa trabaho? Hindi ganon ang buhay noong kasama ng tao ang Diyos. Ang tao ay punong-puno ng biyaya na nanggagaling sa Diyos. At ang tao ay pinangalagaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangako. Kung babasahin natin sa Genesis 2:17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ang tunay na kapahingahan ng tao na nasa Diyos ay
nagtatamasa o nag-i-enjoy ng pangako ng Diyos. Binigay ng Diyos ang pangako, ngunit ano nangyari? Ang tao ay nahulog sa panlilinlang o kasinungalingan ni Satanas. At ngayon, ang tao ay walang paraan upang makabalik sa Diyos, upang magkaroon ng tunay na kapahingahan na kasama ang Diyos. Ang tao na dapat kasama ng Diyos at may pahinga o tunay na kapahingahan na kasama ang Diyos, hindi mahanap ng tao ang kapahingahang iyon. Kung babalikan natin ang kanyang salita, kung maaalala ninyo ang paggawa nung ikapitong araw, ano ang ginawa ng Diyos? Binigay niya ang pinakaunang regalo para sa tao. Ano yon? Ang pahinga. Nung ginawa ng Diyos ang lahat-lahat ng hanggang 6 na araw, nung ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. At ang Diyos ay dinala niya ang tao sa Harden ng Eden upang tunay na matamasa lahat ng biyaya ng Diyos para sa tao. At ang pinakaunang regalo ay ang pahinga. Kung tunay na maiisip natin na nasa Diyos ang kapahingahan, saan dapat ako naroroon ngayon? Di po ba? Saan dapat ako naroroon ngayon? Naghahanap ako ng kapahingahan sa buhay na ito. Naghahanap ako ng kapayapaan sa buhay na ito. Naghahanap ako ng kasaganaan sa buhay na ito. Ngunit saan ba talaga nanggagaling? O sino ba ang tunay na pinanggagalingan ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng kasaganaan? Walang iba kundi ang Diyos. At kung ang tao ay hindi nakaugnay sa Diyos, hindi makikita ng tao ang tunay na kapahingahan, kapayapaan at kasaganaan. Ngunit, ibinigay ng Diyos ang natatanging paraan upang tayo ay makabalik sa Kanya. Ang tanging paraan upang ang tao ay masumpungan ang tunay na kapahingahan. Sino yon? Kung titingnan natin ang nasa Genesis 3:15, ang binhi ng babae. At ang binhi ng babaeng ito ay walang iba kundi si Hesukristo. Ang binhi ng babaeng ito ay ibinigay ng Diyos sa tao upang ang tao ay tunay na magkaroon ng solusyon sa kanyang orihinal na kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos at sa kontrol ni Satanas. Anong nangyari kay Hesukristo? Siya ay nagsakripisyo. Ginawa niya ang sakripisyong iyon upang ang tao ay tunay na makahanap ng kapahingahan. At kung titingnan natin ang nasa Isaiah 7:14, basahin natin. Isaiah 7:14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin sa pangalang Emmanuel. Kanyang ibinigay ang biyaya ng Emmanuel. Sino ito? Si Hesukristo. Walang sino man sa mundong ito ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan, kundi ang Diyos mismo. Kaya ang anong ginawa ng Diyos? Siya ay nagkatawang tao. Siya ay naghirap, kanyang inaalay ang kanyang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya ay napako sa krus, ang kanyang dugo ay dumaloy sa krus ng Kalbaryo
at kanyang inialay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. At ito'y nangangahulugan ng tunay na kapahingahan sa ating buhay. Ang tunay na kaligtasan na aking matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo ay nangangahulugang tunay na kapahingahan para sa aking buhay. Kaya sa pangalawang kailan darating ang kapahingahan sa mundong ito? Kailan darating ang tunay na kapahingahan sa mundo? Kung titingnan natin ngayon, parang wala nang darating na kapahingahan, di po ba? Kung titingnan natin ang nangyayari sa mundo ngayon, ano ang mararamdaman natin? Pagkabagabag, katakot, pag-aalala. At ito ay hindi magbibigay ng kapahingahan sa tao. Ngunit kailan darating ang tunay na kapahingahan sa mundong ito? Sa binasa natin sa hapong ito, nasa Hebreo, merong panandaliang kapahingahan na natatanggap ang tao. Di po ba? Kagaya sa binasa natin na si Huso ay nakapagdulot ng panandaliang kapayapaan para sa bayan ng Israel. Ngunit si Moises ay nakapagbigay din ng panandaliang kapahingahan para sa bayan ng Israel. Ngunit ito ay palaging nagtatapos o may limitasyon. Bakit? Pagkat hindi nila patuloy na napanghahawakan ang pangako ng Diyos. Patuloy nilang hindi nabibigyang halaga ang pangako ng Diyos. Kailan tunay na darating ang kapahingahan? Kung ang ebanghelyo o ang gospel, na ito ay tunay na panghahawakan ng tao. Sino ito? Si Hesukristo. Tunay na matatanggap ng tao o mai-enjoy ng tao ang kapahingahan na kanyang hinahangad-hangad sa buhay na ito. Kung titingnan natin sa salita na makikita sa Mateo 11:28, basahin po natin. Labing-isa, 28. Sinasabi sa salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigitang lubha. Sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sino ang nagsalita dito? Si Hesukristo. Siya mismo ang nagsasabi na nasa Kanya ang tunay na kapahingahan. Siya ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Ano ang dapat kong gawin? Dapat kong masigurado na si Hesukristo ay akin nang natanggap sa aking buhay. At sa pagtanggap kong iyon, tunay kong pinanampalatayaan na si Hesukristo ang siyang tanging nag-iisang solusyon para sa lahat ng aking fundamental na problema. Siya ang tumapos ng aking orihinal na kasalanan. Siya ang naging daan upang ako ay makabalik sa Diyos. At siya ang pumuksa sa kapangyarihan ni Satanas. Ito ay gawa ni Jesus
bilang si Kristo. At kung ang katotohanan ito ay tunay na nakaimprinta na sa aking buhay, kung ang katotohanan ito ay tunay ng kondisyon ng aking pagkatao ngayon, ibig sabihin ito ay nag-ugat na sa aking buhay. Ito na ang kalagayan ng aking buhay. Tunay na matatanggap ko at aking mararanasan ang kapahingahan kay Hesukristo. Kaya sa ating konklusyon, kailan ko ba tunay na mararanasan ang kapahingahang ito? Kailan ko ba dapat maranasan ang kapahingahang ito? Kung ako ay maging mabait na tao na, kung ako ay sumusunod na, binabasa ko na ang Biblia, doon ko ba mararanasan ang kapahingahan? Kung ako ay nagsisimba na, pumupunta ako simbahan at nakikinig sa simbahan, kailan ko ba tunay na mararanasan ang kapahingahan na tunay, na nais ko talagang tunay na maranasan sa buhay ko? Dapat kong maintindihan na ito ay dapat ngayon. Ngayon, dapat tinatamasa ko ang tunay na kapahingahang ito. Sa pamamagitan ng ano? Ng patuloy na pagtanggap ng salita ng Diyos sa araw-araw. Ngayon, araw-araw, ang salita ng Diyos ay dapat na tunay tunay na maging akin. Personal na ma-enjoy ko ang salita ng Diyos. At tunay na ano pa man ang mangyari, ano pa mang sitwasyon, sino pa man ang aking makatagpo, ano pa man ang mga sirkumstansya ng aking buhay, hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ako ay sigurado na ang kalagayan ng aking puso, ang nakaimprinta sa aking buhay, ang nakaugat sa akin, ang kalagayan ng buhay ko ngayon ay walang iba kundi ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang siyang tunay na prioridad na ng aking buhay. Ang pinakamahalagang dapat nating tunay na maalala ngayon ay maging pinakaunang prioridad ng aking buhay, ang Gospel. At sa pamamagitan nito, tunay na ang kapayapaan, kapahingahan, at tunay na tagumpay ay matatanggap ko sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Tayo po ay manalangin at magtapos. Panginoon, maraming salamat pagkat sa loob ng iyong salita, patuloy na ipinapahayag mo po ang katotohanan ng gospel, Panginoon. At ang gospel na ito ang tunay na magiging dahilan kung bakit ang buhay namin ay magkakaroon ng kapahingahan na tunay na aming inaasam-asam. Panginoon, maraming salamat na sa pamamagitan ng iyong grasya, ang grasyang ito na nagmumula sa iyong salita, sa oras ng pagsambang ito, Panginoon, ang siyang magiging prioridad ng aming buhay. At ito ay aming mai-enjoy sa araw-araw, sa oras ng ngayon. At ito ang madadala namin sa mga tao na aming makakatagpo sa buong linggong ito, Panginoon. At ang bawat isa na ang bawat kaibigan, pamilya, at ang bawat field na aming pupuntahan ay makikita ang tunay na kapahingahan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.